Kasi nga, nakatanggal yung Huling kita ko ng Eve, pare. MPLI, ginamit din ni Sanji, natalo sila nun. Championship match. Naipit sila sa Eve kasi ultra nerf yung Eve na ultra nerf. Pinilit ng RSG na pag-ibin siya. Natalo. Ngayon, Game 3, ang tagal natin hindi nakita, in a professional setting, gagamitin ni Sanji. Effective pa rin kaya ang Eve? Ay, pero may buff din na nangyari dito Bilang isang mage, mage main, Kuya Boritz. What do you think about the Eve? What do you think about the lineup of the Eve? Mas in-amplify lang nila yung presensya nila pagka toe-to-toe battle, pagharapan. Kasi pag may jeep ka, harapan kayo eh. Diba? Sasalubong kayo doon. And yun yung purpose nun, para mabasag kagad yung Netherrealm. Ang madaya kasi dito, aside sa counter shell sa Paramis, once na pumasok siya sa portal, sa shortcut ni Chip, pwede niyang isara kagad yung tatakbuhan mo with the Netherrealm. And also, it's a it's a real world manipulation with the Zaman Force. Talagang, ito yung dance floor na inaharap ni Harris. Super slow pa naman yan. Di ba yung Zaman Force kasi may slow yun eh. Malagkit yan, malagkit. Ultra lagkit yan, pare. Wait lang ah. Ang tanong ko dito, pag nagre-real world ba yung Eve, nag-ulti yung Eve, pwede siya pumasok dun sa portal. Kung baga pagkalabas niya dun sa kabilang portal, Lakad ka muna, lakad ka sige muna. na nga, ano ba yan? Lakad ka muna. Konting update naman. Kasi kailangan mo maglakad para makapasok ka sa portal. Kailangan mo lakaran ng konti yun eh. Yung mga ano kasi, by the way, ito technique ka, ilang beses ko na nakikita to eh. Yung mga kakampi ng Chip, yung tatayawan lang nila, lakaran nyo ng konti yun. Para pumasok kayo sa portal. Ganun lang pala. Kala ko naman pwede. Ano ba yan? Unting update naman. Ang ganda sana tingnan eh, pero sige. Anyways, hindi naman tayong developer. Binabati ko nga pala ang developers natin. Petrify, nagamit na rin dito ang Braces. Brad! And first blood kagad para sa kabila ng Echo. Magiging next pa ba itong si Edward? Makaka-dash out on eye for knife. Pero si Haji ay narito. Nandito yung kanyang mga vengeance. Si Yue, pa-follow up na rin with the flicker. Atake na nandun Ghostbusters. Nakabawi ng dalawa dito ang Blacklist. May pag-recall pa si Imam God. This is the momentum na meron ng Blacklist International. Para ba talaga silang nabunutan ng tinik kanina right after nilang makapasok ng playoffs? Kumbaga wala na silang ibang iisipin eh. Kundi maging agresibo na lang ulit. Ito yung sinasabi din natin kanina, yung importance ng Arlott kaya highly contested. Ang daming naglalaro sa side nila. Edward! Tinudge yung huling tick nung... What a dodge! Well, pero nakita natin yung idea. Masakit din ha, Retri. From Call DZ. Yeah, medyo masakit nga yung Eve, especially after the recent buff. Direct-dagan plus 100, I think, yung kanyang first kill. So, mahapde. Actually, pag nag-ultimate yan, mahapde din talaga yung mga bagsak. And lalo yung normal na build para sa Eve ngayon, yung nirarush yung glowing wand. Kasi napakasakit din talaga ng passive. May apoy. Yung sunog-sunog. May malagkit na, may apoy pa. Bad bits ka nun, parang uling yun. Lalamigin ka nun. Nilalamig ka, tapos pasmado ka. Pasmado ka nun. Diba? Tsaka HP-based din kasi yun eh. So, mahihirapan si Sensui na humarap doon. Alam naman natin, pag Fred rin, dapat nakakadash at nakakapasok ka na nakakapasok. You know? Pag nililimitahan mo yung movement speed niya, hindi niya ma-maximize yung mga gagawin niya. Yeah. Usually kasi nakikita natin kapag yung anti-Netherrealm, yung mga draft composition, mga Lilia. Pero dito kasi medyo wala siyang hahabulin. Kailangan niya is yung yung kayang tayuan yung Blacklist International. Pero ang ganda pa siya to ha. Ang ganda ng habol. Pero nandun yung teleport. Tinawag kagad ang mga agents. Hindi maghabol. Gandara. Edward, si Sanford ang kanya pinupuntirya. Tatamaan ng Petrify. Makakakuha ng isa dito si Edward. Pero doon sa may bandang itaas pala. Pinupulutan na ng tatlo si Benny QT. Gandara, ang daming tusok dito ng Blacklist International. Yung Arlott, men. Ang laking problema ng Arlott. Arlott is probably the main problem for Echo! Ayan na naman ang problema! Ang problema, hindi na sila makakatakas at dalawang babagsak. Nakabawi din si JP doon. Gugulungan ni Carl. Pero ang dami nang bumagsak sa kanilang kupunan. Great play coming out from Haji Imam God. Na-swipe pati yung observer. Nagulat din. Nagulat din eh. Gulat ka, di ba? Gulat ka, no? Gulat din pati observer. Maski nga ako eh. Yung buka ng bibig ko, sinabay ko na lang eh. Yung mga player final slash na gano'n eh, no? Yung di mo inaasahan. Bigla lang darating. Edward. Ayan na naman ha. Cool. Meron na naman ha. May swipe na naman ha. May final slash na naman, pare. Okay, Sanji dito. Si Edward yung umaharap na nga rin. Tatama yung stun. Kaya naman tinawag na yung tropa.
Nakaabang yung final slash. Dito, Sanji ay naroon din. Ganun ang zone na ginagawa dito ni Echo, pero sabi ng Blacklist, sige, ilaban natin! Meron naman tayo na Final ito. slash. Andun na rin yung Zaman Force, Yue with a kill. Pero Ayan sino na! ang next sa mamamatay? Yung Black Dragon na kulay red. Pumasok na rin. Si Sensui Oh, bumalik Sensui! rin. Pero ginawang Lancelot. Tumash out lang. Edward, Agent Zero. Nakakuha muli ng 4. Ang puno ng Blacklist. 4 na kill at may kasama pang Lord. Ganito naka-confident ang Oh my Blacklist goodness, International. Malaking momentum yung mawawala dito sa Echo. Pinadala nila yung Harit, iniwan nila yung Bruno. For Blacklist International, these are 2 objectives na pwede lang kunin. One is the Turtle and yung Torre sa harap ni Oheb. And nahihirapan din yung Echo. Every time nagagamitin ni Chip yung kanyang shortcut, nakaabang si Haji kaya hindi sila makapasok sa portal. Ang call siguro doon, teka lang, baka final slash tayo. Ay! Inaabangan tinitigan ni Haji yung portal kanina eh. Parang, sige, subukan yung pumasok dyan, may checkpoint dito. Parang kagawad pala si Haji dito, nakabang sa kanto. Oh, may checkpoint. Naka-ready, may checkpoint. So hindi ka basta-basta makakatipi kasi Oh, ma'am sir, dito ka muna sa gilid. Igilig-gilid. Oh, tutusukin muna yung bag mo para bago ka makapasok. inspection eh. Inspect, ganun pala yung ginagawa nyo nung kanina pa. Dahil 5K na ang kalamangan ng Blacklist. Again, yung sinasabi ko yung galaw kasi nila dito, pwede kasing wala na yung yung bigat kanina eh. Yung bigat kanina eh. So, Oo. makikita mo nakapekto talaga sa body language Yeah. at maging dito sa game, yung confidence ni Haji. Kaya kanina, hindi, takot silang magkamali siguro. Ngayon, ang nakikita na lang nila yung mga potential plays. Oo. Nagamit yung mga heroes sila. Kaya medyo aggressive din si Haji ngayon. And speaking about Haji, ang ganda ng control dito sa may mid-side bush. Yung eye bush niya napaka-importante para sa mid-control. And that's the reason why Blacklist International, kontrolado nila itong buong bottom side Oo. laban sa Echo. Yeah. Remember, yung Echo, Burrito, ang hinahabol nila dito ay top seed eh. Top 1. So, ang laking bagay nito, just in case mabaliktad ng Blacklist International yung series. Yeah. Lalim ni Sensui ah. At saka may idea din yung Blacklist. Oh! Wait lang, natin pag-usapan niya kasi nandun yung real world manipulation na mababad. Nagamit rin yung ultimate mula dito kay Yue. Black Dragon form. Nasa under the turret sila pero babagsak yung Tori doon. Kaya alam mauuna na rin si Sensui dito sa pagkakataon na ito. Haji with a flicker. Hahabol pa rin ang Echo. Pero si Haji, tinamaan din. 5 members mula sa Echo ang pumupog sa kanya. Pero habang nangyayari pala yun, sa top lane may ginagawa din si Edward. Lumipat si Agent Zero. Sabi niya, teka, naalala ko yung Season 10. Binideta din ako nun eh. Oo. Nag-split push ako dito sa bandang gilid. Kalaban din namin Echo nun. Meanwhile, halos 5K pa rin ang kalamangan ng Blacklist. You were saying something, Burrito, about dito sa Echo. Yeah. Ano ba yun? Yung bagong nag-clash. Yeah, actually, minamaximize ng Blacklist eh kasi alam nila na wala talagang hold eh. Ang Echo dito, yung stun lang mula dito kay Oo. JP. And yun yung gusto ng Blacklist eh, kapag hindi sila nahahawakan, kayang-kaya nila kumarangkada ng Yue? kumarangkada. Yue? At tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada. Poke plus the Turtle. Ladies and gentlemen, nagbago bigla ang mood. Yeah. Nakapagkape na ata ang Blacklist International dahil sila ang namamayagpag sa first 8 minutes ng ating laro. Malaki yung difference ng damage ni Benekute rito over Oheb, pero mas malaki naman yung impact ni Oheb pagdating sa mga major objectives, the towers and the turtles. Lamang ang Blacklist International pagdating sa map control. Oh, JP? Nakahabol ba sila dito? Tatawagin Ayun na! ng tropa. 2v5 ang magiging situation. Pero sa Netherrealm! yung Netherrealm mula kay Yue. Mamamatay din si Oheb. Pero nandito na rin yung pagsugod ng Blacklist. Sensui sa may badaling ko na makakuha din. Itong si Edward. May ipit ata. Haji! Hahabol pa rin din si Carl. Easy Oh mamamatay. my goodness! Buhay pa rin si Haji. With a sliver of HP. Habang si Benny naman ang tatagain. The Haji checkpoint is real plus sumigaw na naman ang mga fans ni Yue doon Grabe. sa Netherrealm. Sana ganyan yung paramis. Ganyan naman si Burrito magparamis. Nag-flicker para sa Netherrealm. Pero si Haji, men, ginagawang Lancelot yung Arlot. Sakto. Wow. Grabe yung pinapamalas ito ng Blacklist International. Tama ka nga dun man, Jin eh. Parang nabunutan sila ng tinik bigla. Nawala kasi yung pressure eh. Kumbaga yung game 1, game 2, naririnig mo yung Queen eh. Yung kanta ng Queen under pressure. Kumbaga tumutunog kanina eh. Ngayon Edward? nawala na. Uy, pero wait lang ah. Ito na yung Don't Stop Me Now ng Blacklist International eh. Wala na silang inisip. Okay lang magkamali. Kung Tama. baka tinanggal nila lahat ng natutunan nila, okay lang. Baratan mo. Laruin lang natin. Ganun na yung nangyayari ngayon eh. To the point na parang ang nagdadalawang isip na, Eko, kailangan na ata sumayaw ni Mime eh. Ayan na, sumisigaw na. Sumisigaw na si Mima. Pero Wala yung mga dance moves eh. First time ko na-experience, nagparinig yung caster.
Bakit nga daw kasi hindi sumasayaw? Sumasayaw eh. Parang kulang na lang, sabihin mo, konting cheer naman dyan. Oo. Alam mo kasi, isa sa mga magagandang fanbase, ang Blacklist tsaka Echo. Sa Oo. Blacklist, sumisigaw ng Yue. Oo, Yung Echo, sumasayaw. May fan interaction. May pan-interaction. Well, ngayon going back dito sa laban na to, Blacklist International, hinahawakan nila itong Lord na ito. Kailangan makaramdam. Ito na, Lord Dance. Huwag niyo hawakan, Lord Dance, bahala kayo. Huwag niyo hawakan, bahala kayo. Ito ang almusal, tanghalian, hapunan ng mga MPL teams. Ang Lord. Da. Bad trip na yan, Lord na yan eh, no? Sabi niya, guys, ano ba? Ano ba? Lagi na lang ako favorite nyo ah. Ilang beses nang pinatch yan, ha? Ay. Akala nung ibang region, tinanggal na yung Lord Dance. Di ba Pero rin? sabi ng PH, anong tinanggal? Mag-e-evolve kami. Ay, naku, Vibe! Oy, Naku, Haji! Vibe! Sino ata matatanggal dito na nagamit na yung final set, pero si JP, may event breaker na gamit na. Ay! 5v5 bakbakan na Netherrealm. gamit na rin yung Netherrealm. Balakpak! Same with the Salmon Force. Layo mo na dito Sensui. ang mga members ng Echo. Balakpak! Blacklist International. Si Sensui dito ang lead ng buhay. Ay! Pero siya, Oh! makakuha hindi. Si Carl T. Siya makakuha ng Lord na yon. What? Atras muna ang Echo kasi wala Yue! rin si JP. Pero si Yue, makakabawi ang Blacklist. Makakapatid din siya dito. Ito si Oheb. Sanji. Pero tatlo ang babagsak sa kanila. 3-4-1, 3-4-1. Nawala si Yue doon actually, pero meron siyang passive. But then again, ang nakakuha ng Lord ay ang Echo. So we have ourselves a ball game. Orcas versus Agents, 8-17. Hindi pa natin malamang ang Blacklist sa scoreline, pero nakikita mo, may onting suntok ang Echo. Ang tagal ng laban na yun, Midnight. Ang tagal ng laban na yun doon sa may sa loob ng Zaman Force. Kaya kasi nilang ding pabubayin yung HP ni Sensui dito. Nandiyan yung magic damage na nagagaling mula sa Haret. Yung HP drain din mula kay Sanford. And of course, yung magic DPS mula kay Carl DZ and Sanji. Ang daming sinalo actually ni Sensui kanina. Blacklist almost lost the team fight. Pero nandun pa rin naman yung bawi ni Oheb sa kanyang mga hits. Napakataas ang kanyang damage output. And of course, yung habol ni Yue with the Ghost, the Shadow Stampede, I mean. And Blacklist International, they have to wait out for the next Lord. But this is window for Echo. Makakahabol yung Harit ng konti dahil pabubuo na either yung Blood Wings or yung Holy Crystal. O ayan, nakukuha na nung Harit yung gusto niyang mangyari, yung gusto niyang power spike. Kumbaga, even though 0-4 si Mr. Benny Cutie, nakakakita tayo ng O para sa Echo doon sa last few moments sa teamfight na tumatagal sila. Pero ang tanong kasi dito, Midnight Burits, kapag nawala yung Zaman Force, ano na ang option? Ano na ang option ng Orca? Actually, maganda nga tanong yan. No? Kasi again, may kakulangan na pagdating sa pang-hold dito ang Echo. Pag nailatag yung Zaman Force, gusto nilang i-maximize talaga kagad. Kaya lang ang problema kasi may Netherrealm, may pang-reset. Hindi Oo pa nga eh. ma-maximize yung Zaman Force. And ilang segundo lang naman yung duration yan di ba? O, confidence is key na kasi yung Blacklist dito sa laban na to eh. Makikita mo yung mga pasok ni Haji, na na dire-diretso, kahit ma-deads, okay lang. Goods na kami, ginagawa na ng graphic artist yung Yung poster. yung poster. Tsaka one thing you have to also think about the lineup of Echo, no? Medyo single target heavy sila. Even though meron silang Eve, meron silang Yuzong. Yung Yuzong kasi naman, medyo AOE din naman. Pero primarily yung kanyang damage, yung kanyang target selection is talagang isa lang din. Si Sanji lang din talaga yung distributed damage dito. However, the side of Blacklist International, you have Yue, Edward. Although si Edward sabihin mo, single target din, pero Electro Final Go, pag tinamaan, dalawang naka-penify. Oo. Ang sakit-sakit nun Yeah. laban sa Echo. And again, as you've said, yung Netherrealm factor dito, anti-Zaman Force for Echo. So they really have to choose their targets carefully here para sa Echo. Kailangan kung sino man yung mahuli nila, either Oheb, Edward, Yue, kailangan mapatay kagad. Maybe even Sensui sa mga Oo. Lord Ticks. Ninakaw to eh, no? Third pick tong Paramis, if I'm not mistaken. Or second pick. Yeah, third pick. Third pick. Oo, yung Fredrin Arlott. So nung nakita kasi nila eh, yung nakita nila yung Harit, doon sabi ng Blacklist, o sige, nakaw tayo, then we go. Yeah. Ngayon, kakalma muna tayo, ladies and gentlemen. This is what the fourth Lord, third Lord of this game. Second Lord? Basta, Lord. Basta marami ng Lord na Third Lord. Third Lord of this game. And 14 minutes na tayo. Magbe-bait lang muna. Actually, second
Second 13 pa lang. Second Lord, 14 pa oh. lang eh. Second Lord. Second Lord. Second Lord. Tagal kasi yung Lord Dance kanina. Oo nga eh. Kala mo, dami ng Lord eh. Oo nga pala, no, nagtampo na nga pala yung Lord kanina. O yan, Ayan, nagtatakbo tayo na na ba naman. naman yan? Bad trip na yung Lord. Lagi Uuwi na na lang. naman ako. Favorite nyo na lang ako. Lagi nyo na lang ako. Pa ilang taon na ako nandito eh. Ayan na naman, oh. Soft reset, soft reset. So preset lang, soft launch. Yung kakauwi mo palang tatawagin ka ng supervisor mo. Teka, may kailangan tayo gawin dito. Pero marireset nga ba to? Hindi na reset par. Hindi nila 10K, yung reset. 10K. Ito yung marka, 10K. 10K HP. Sanford, nakita nila na doon ang final slash! Hindi na nila pinagyan ang pagkakataon sumapa. Si Sanford sa pagkakataon nito, 4v5. Nagamit na rin yung pwede pa ni Edward. And Sensui with that Lord. At yung Green rin World. manipulation para lang mabigyan ng space. Si Cordy, sila makatakas. Pero mamamatay lang. Ay, si Sanford. Ilang beses nila napanood, sinabi natin kasama sa script. Every time na yung may turtle take, Lord take, magdadragon si Sanford. Inabangan ng blacklist. Nakita niyo ba yung burst damage ni Oheb? Hindi yata nakahakpas eh. Dalawang bola, isang buga ni Yue. Patay yung Yuzong. Wait lang, may katapot pa silang kasama dito. Transition sa may bottom. Namatay si Sanford. At dahil dun, tatlong tore at ang nabasag, Blacklist International. They want to take this game away. Unti-unti na nilang binabasag. Wala na ring tore dun sa may bandang itaas. Ngayon, isusunod na ata nila itong bottom lane. Sinishow lang nila dito si Sanford. Successful ang pagdepensa ng kupunan ng Echo. Hindi pa my tapos to. goodness. Hindi pa tapos ang laban na to. It ain't over till it's over. Sabi ng Echo, huwag kayong mag-alala. Hanggat may tambol, may rumble. Hanggat may tambol, may rumble. Hanggat may oras pa sumayaw, laban pa. Hanggat may oras pa. Sayang yung tornado moves ko kanina. Sabi ni Mima. Pero eto, 8K gold lead for Blacklist. And look at the discipline. Look at the discipline ng Blacklist. Sabi nila, teka, back muna. Hindi sila nagpuwersa. Yeah. Tsaka at this point, di na rin nila magamit yung mga portals ng chip kasi wala silang makikita sa mapa and baka maabangan pa sila ng Blacklist International. Again, this is the benefit of having an Arlott and also a Paramis against this lineup. Nung nakita nila na masyadong teamfight heavy yung Echo, nandun kagad yung answers mula sa Blacklist International. It's hard for Echo to pick these fights kasi nandun yung reset factor ng NetherRealm and yung re-engage mula sa Final Slash. True. Ang tanong ko ngayon dito, Midnight, mag-i-exist ba yung parang outdated ba itong hero ng Echo, do? Kasi sabi nga ni Burrito, hindi pa masyado napipili yung Eve. So ito na ba yung parang side effect ng pagpili ng Eve? May ano naman siya, may country siya. Pero again, yung natural composition lang ng Blacklist International dito, kailangan mo nung ano talaga, yung teamfight factor alongside the Zaman Force and the Yuzong. Meron ka namang reload manipulation, you do provide that, pero essentially kasi yung reset, wala kang sagot. So kapag nag-engage ka for Echo, you really do have to win the teamfight. Kasi kapag hindi kayo nanalo, nandun din yung chase down mula sa Blacklist. Tsaka actually kapag sumabog yung Zama, yung NetherRealm, di ba? May mga ilang seconds pa na nakatayo lang kayo. Pwedeng preparation yun para sa Blacklist International kung ano yung gagawin nila. Pwedeng i-call kagad yun. And yun yung kailangan ma-maximize ng Echo. Kapag nabasag mo yung NetherRealm, simulan mo na kagad kung sino magiging target. NetherRealm. So ang problema nila ay si Yue. Yeah. I'd say, ang pinaka-tinik din sa draft ng Echo dito is yung chip kasi medyo one-dimensional yung gamit ng hero. Even though pwede namang hindi na maghanap ng teamfight yung Echo dito kasi kailangan mo talaga ng pick-off. The problem is, yung pick-off na pwede nila makuha is yung nag-i-split push yung side ng Blacklist International. It's a Benedetta. Mahirap hulihin yan kahit sabihin natin may shortcut ka, magpadala ka na ng limang heroes. Wala kayong natural lockdown. Yeah. Kay Edward, wala yung mga Kaja. Yeah. You would argue na pwede naman yung Petrify, pero pwede kasi i-dodge nung Eye for an Eye. So ang hirap din for Echo to make some plays in the map kasi dependent sila. Essentially yung lineup nila, on paper, pag tinignan mo, dependent ka sa kung ano mang gustong gawin ng Blacklist International. Tsaka torn din sila dito na mag-all out na teleport di ba? Kasi hanggat hindi nila nakikita itong si Edward, hindi sila pwedeng mag-5-man teleport kasi may mga potential split push na kasi OP na yung top, OP na rin yung mid, di ba? Ang hirap ngayon. Kung ikaw ay nasa sitwasyon ng Echo, napakahirap. And Blacklist International, ito lang yung gagawin nila. Hintayin natin yung Lord, bait natin sila dito. Walang panghuli kay Edward sa Benedetta. Si Yue buhay pa. Ngayon, mababago ba yung script? Okay, Haji. Okay. Another satisfied client para kay Haji. Pero okay lang daw. Okay lang. Pwede nga nila antayin yung cooldown yan eh. Pwedeng hawakan muna nila itong Lord na ito. Ito naman ginagawa nila oh.
Oo, hintayin lang yan. Wala si Harit, wala si Harit. Naririnig Alam ko si Shinsuin, sinasabi niya, 20k, gawa. Papa 10k natin, Papa 10k. Papa 10K. Reset, grabe. Tapos sila, Haji ilang seconds. Oo. Di ba, gumagano na yan eh, para sa final slash. Oo, ganun. Oh, naririnig pushing ko yung yung mid. mic check, ha? Oo. Pushing yung mid. This might be turned around for Blacklist. Ay, oy, pagkakataon na. 4v5 to, if ever. Pag nakita nila yung isang hero, game na yan eh. Yung Lord, grabe, nakakailang ano na to. Kailangan na matinding kasalanan ni JP dito para mabawi nila. Kung mababawi, ang problema kasi dito, pare, ang kunat din ni Hindi Haji. rin kasi ma-check ng Blacklist kahit nagpapakita yung Harit sa kabila. May chip kasi. Ay, oo nga, may Pwede TP. tawagin. May TP. Oo. Pwede rin tawagin any moment eh, no? Parang Angela moment din eh. Yung parang, okay, kahit nandiyan ka, dito ka. Naririnig ko na ang pulso at tibok ng puso dito ng mga fans. Kapel. Yung dalawang kupunan na to, ang call ay 20k, sabi ni Shinsui. Okay, ito ata yung go signal. Part easy. Gumagalaw-galaw na sila. Kanina naka-standby lang yan eh. Ay, Pero ay, ay. oh, eh, na naman. Pumapampig. Oo, Naawa na ako sa Lord. pumapampig. Ako na yung naawa sa Lord. Masakit na yung pako. Nararamdaman ko yung sakit ng pako eh. May pampig. Tamang ano lang, tamang chill lang. Kumbaga, may oras tayo. Uy, pero wait lang ha. Nasa posisyon na dito ng Echo. Oo, Nasa oo. malapit na sa area nila. Look at the left side. Look at the left side. Ayun yung left side. Kung pupunta tayo dun sa kabilang mapa, si Edward nasa east side. Okay. Ayan na wait, naman, wait, another wait. satisfied client. Pero okay lang daw. Kaya lang ang problema, flicker nagamit din eh. Sabi kasi ni Haji, sige kahit magdamag tayo dito. Oo, kahit magdamag, may oras tayo. Okay, nagamit yung flicker ha. Sensui. Ho, ho! Sumasalubong, 16k ang buhay ng Lord na ito. Siya lang ang puma-frontline, kasabay at kaharap 10K, si 10K. RTZ. Ngayon, nandito na yung Black Dragon Form. Ito Ayun na yung na! go signal. Oh! Pero si Sensui pa rin. Ang makakuha ng Lord na yun. Nagamit yung Netherrealm. Si JB umaatras. River manipulation para kay Sanji. Pero susulong. Pasulong lamang ang Blacklist. Si Salvo na magiging puntirya. Pero sa kabilang panig naman, UA popping the hero of immortality. And si JP hinahabol gamit dito ng Wither Junction. Kaya lang si UA babagsak ba? I think that's it. This is it. Hinabol niya Sanji. Wait. Petrify? Oh, no. Nakulutang Sanji habang may lupa, Sanji. Oh, Blacklist! Wala na siyang ibang tatakbuhan. Kinikis-kis na yung Blacklist! Nandito na rin yung Zaman Force para sa Echo. Sinalubong na nila itong Lord na ito. And this time, pop lang yung emo dito ni Oheb. Matinding laban na ipinakita ng Blacklist. Pero narito na ang mga agents. Pasulong. Blacklist, break the code. Isang matinding statement mula sa Blacklist International getting the 2-1 and securing the playoffs. Nung nakita nila na malayo ang bagyo sa mapa, doon nila nilaban to. Echo was on a mission to get the top 1. Pero yung Blacklist International need 1. Plus may bonus 1 pa. Kasi ang score dito ay 2-1. Actually, make that bonus 2 points. Dahil 3 points ang na-secure ng Blacklist. Kakaibang